Oras mo na. Oy, Monday ngayon, ha? Tama naman. Monday. Alam mo kung ano nasa isip ko, Friday, kasi holiday bukas. Ayan! Oras mo natin sa buong Pilipinas. Holiday agad? Wala kasi bukas. Kaka-weekend lang eh. 3 minuto na, makararang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Matapos ang malakas na lindol sa Thailand at Myanmar, kahandaan ng Pilipinas sa pagtama ng The Big One, muling tiniyak ng DPWH. Ronda Pilipinas. Solusyon sa pagdami ng mga pasyente sa mga pampublikong ospital, ikinasana ng DOH. Ronda Pilipinas. Yan na naman sila, panibagong big-time price increase sa produktong petrolyo, epektibo na yan bukas. Ronda Pilipinas. US President Trump nagalit kay Russian President Putin dahil sa hindi pagtugon sa ceasefire. Ronda Pilipinas. NU Lady Bulldogs pinataubang FEU Lady Tamaraos sa UAAP Season 87. Ronda Pilipinas. What's our weather? Pagpasok ng Abril, talaga naman ha, headline natin English ha. Alamin mamaya yan sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. And what's gonna be the issue about Sugar Mercado? Sugar Mercado, tuluyan ang inamin ang naging relasyon nila ni Willie Revillame. Ronda Pilipinas. Pili lang ang dog breed na pinapapasok sa isang establishmento. Yung mga pet owners, alam nyo ba bawal yan? Alamin natin mamaya sa report na, naku, bawal ito! Ronda Pilipinas. At plano para sa totoo nga bang effective ang melatonin supplement para sa iyong maayos na pagtulog? Alamin natin mamaya yan sa LPI. Let's prove it! Ronda Pilipinas. Plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya, inihatid ng Vendors Party List sa mga manininda ng Pasay. At Basic Immunization Program ng Pilipinas, nais palawigin ni Senator Bongo. Alamin natin mamaya yan sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yan. Parang feeling ko itataas ko yung kamay ko. Feeling ko may kalikasang papasok eh. Parang feeling ko itataas ko yung kamay ko na dalawa. Ayun. Isa. Ay. Dalawa. Ayun na. Yan. Yan yung ano, no? Earthquake. Ang title niya, di ba? Oo. Alam niyo, which reminds me, doon sa mga pagka meron tayong earthquake drill, sali kayo. Sali kayo. Sali kayo. Dahil napaka-importante po nang malalaman ninyo kung ano ang dapat. Okay lang yon. Yung natataranta ka sa una, mga ilang minuto, ilang segundo natataranta ka. Pero pagka bumalik na yung ulirat mo at hindi ka na natataranta, maalala mo na yung muscle memory mo,
kung ano ang dapat mong gawin. Kaya dapat Exactly. ikaw ay sali ka dyan. Sali kayo dyan. This is the perfect time na mag-launch po tayo ng earthquake drill. Oo naman. Yan, tinatawagan natin ang management ng building at si Ma'am Ana. Tapos na. Hindi ka na-inform. Tapos na ba? Kayo umaga? O last week? Hindi, 2 weeks ago. 2 weeks Tapos ago. na. Pero yung itong kapangyayari lang sa Myanmar. Pwede naman ulitin. Diba, no? Oo, Sa Thailand. tama. Dapat Akala po, ko hindi. natin, dapat, anong tawag dito? Dapat gawin natin ng madalas. TV Prod, Oo. sali daw sali Sali tayo lahat dyan. Yan ay magandang training o reminder sa atin, lalong-lalo na yung mga nangyayari na yan. Biro mo, Yep. ilan yan? 7.7, ba? 7.7. 7.7. Napaka-deadly po niyan. At nagbibilang na po sila ng kanilang mga nasawi, di ba? Bangkay na binibilang, Oo, hindi buhay. Kaya nga dapat medyo mag-coordinate tayo sa DFA para malaman natin kung saan hihingi ng tulong yung ating mga kababayan. Exactly. Dahil natataranta eh. Pagka, alam nyo naman, ang pinakamabisang weapon, ano ba Tagalog sa weapon? Sandata. Sandata. Ay Yan. impormasyon. Ayun. Ha? Impormasyon, ha? Oo. ha? Hindi importasyon, ha? Oo, Iba yan. Iba yan. Hindi Oo, wala iba yan. kinalaman sa earthquake yung importasyon. Chef, inihabol natin si Pam. Inihabol natin Ay, sa Women's Month. Happy Women's Month sa'yo. Last day. Babae. Ganda ng lipstick eh. Babae ang lola mo ngayon, ha? Saan ang date mo? Yan, babae. Ayos yan. Kinikilig Ayos yan. Sige. Tama yan. Women's Month, pa rin tayo. Yan. Ayos naman. Saludo. Palakpakan tayo dyan. Yan. Ayan. Oo. Ito talaga gusto kong pag-usapan. Meron Ayan. tayo isang minuto. Okay. Doon ho sa nangyari dyan sa Antipolo. Sa Nako. Marilac. Ano ba yan? Mariliit ba? Marilaki ba? Marilaki. Oo. Kala ko Anong mariliit? Ikaw talaga, nakita mo lang si Anton, mariliit ka agad sinabi mo. Yan nangyari ho sa Marilaki. Nako, pagka nasa kali po kayo, relax. Huminga ng malalim, Ayun. relax. Ang cause ho nito ay paggigit-gitan sa kalsada. Ngayon nagkaabutan dyan sa may coffee shop sa may Marilaki. At doon sila nagkasakitan. Naku, Doon na nagpambuno tong mga to. Oo, nalulungkot ako sa mga pangyayaring ganyan. Sana mano tayo ng Chief of Police ng Antipolo para ma-update tayo. At saka yung mga ibang detalye na hindi natin alam. Maganda ho ito sa lahat ng mga nakikinig sa DWIZ na kayo'y nakasakay sa inyong mga kotse. Ma-remind po tayo. Yeah. Mag-relax ho kayo kasi tingnan nyo yan. Nailabas nyo nga yung galit ninyo. Kulong naman kayo. Pwede kayang gumawa ang LTO ng anger management seminar. Alam ko meron na yan before. Meron na yan dati. May mga lumalabas na issue. Baka kailangan buhayin kasi ako nung ako'y parang wala naman sa amin eh. Wala no ako'y kumukuha walang ganun eh. Alam mo natin, gawin nating advocacy ng Tulay Pilipino dito sa DWIZ. Gawin Anger natin. management. Mag-drivers day out tayo. Ayan. At mag-anger management tayo. Lalong-lalong na doon sa mga drivers, no? Oo. Maganda yan. Maganda yan para sa inyong Ayan. mga buhay, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho. Kaya huwag ka masyadong mainit ang ulo. Ha? Tatanda ka niyan. Yan. Tatanda ka na, tutuyot ka pa niyan. Magandang araw, Pilipinas. Live na lang. Salbay ka, ano yung mga pinagre-reaction mo? Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda hanggang probinsya at sa lahat ng mga ginagawang radyo kanina mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Earthquake Drill! Earthquake Drill! Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, naniniwala si Public Works and Highways Regional Director Loretta Malaluan na handa ang ahensya kung sakaling tumama ang The Big One sa Kalakhang, Mega Manila. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ng DPWH official na nakalatag na ang mga hakbang at kasalukuyang proyekto ng gagawaran bilang paghahanda ng pinangangambaang The Big One. Department of Public Works and Highways po ay nag-develop na ng guidelines, especially yung equipment prepositioning namin and mobilization contingency plan that will immediately facilitate an effective response in the event nga that the big one occurs in Mega Manila.
Tinatawag na The Big One Preparedness Program ang magsisilbing standard procedure ng ahensya bilang paghahanda at pagresponde sakaling tumama ang The Big One sa Pilipinas. Right now po, ang Department of Public Works and Highways ay nagkaroon na rin po starting CY 2020 po, nung 2020 pa po at hanggang ngayon po, ay nagkakaroon na po ng various structural strengthening sa iba't iba nating public buildings. Dagdag pa niya, ngayon ay maaari ng 88 public buildings na ang dumaan sa retrofitting na tinatawag at patuloy ang ahensya sa pagsasayos nito. Nakalatag na rin anya ang schedule sa kaliwat kanang retrofitting and strengthening sa mga tulay at flyovers upang mapatibay ang mga ito. Ronda Pilipinas. Samantala, balik normal na ang operasyon ng mga negosyo sa Thailand kasunod ng pagtama ng magnitude 7.7 na lindol. Ito mismo ang kinumpirma ni Leo Angeles, Pilipinong turista sa Thailand. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Angeles na nanatiling kalmado ang mga residente at turista sa nasabing bansa dahil sa pagtama ng malakas na pagyanig dulot ng lindol. Everything is under control. Parang yung power supply, sabihin, putol, wala naman. Although, yun nga lang, nag-stop lang yun siya. Wala magluluto, so nagugutom na yung mga tao. Pero lumabas yung mga pagkain, fruits, water, ganyan, they provide everything. Tapos sa kalye, kasi kung nagtingin ako sa kalye, alam mo yung mga tao kalmado lang. Alam mo yung lahat nasa labas lang, nagkwekwentuhan lang. Pero alam mo yung sabihin mo naman, wala naman. Well, it's a good experience, diba? No, parang nakita mo yung bansa nila kung gaano ka-prepared sila. Uy, that's good mga first-hand information ito mga ito. Tinig ni Leo Angeles, Pilipinong turista sa Thailand sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Leo Angeles, turista siya doon. Di pa ba siya uwi? Andun si parang Leo. Alam mo, may barkada ako, pangalan niya, Leo Angeles din eh. Kaya tinignan ko yung mukha. Baka siya, hindi naman. Okay. Tanggap tayo ng isang report. Iba't ibang tulong ibubuhos ng Marcos administration sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Nangako ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ito ng kinakailangang tulong at suporta sa mga apektado ng lindol sa Myanmar. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan nang gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang maihatid ang nararapat na tulong sa mga biktima ng sakuna. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapatawag ng Critical Interagency Meeting na upang maplansa ang koordinasyon at matukoy ang mga kinakailangang aksyon ng gobyerno. Anya kasama rito ang pagpapadala ng Philippine Emergency Medical Assistance Team mula naman sa Department of Health o DOH upang magbigay ng agarang serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Handa ring i-deploy ang Light Urban Search and Rescue Team mula naman sa BFP o Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at MMDA. Bukod dito, maging ang mga pribadong kumpanya sa sektor daw ng pagmimina ay nag-alok ng kanilang mga tauhan at kagamitan upang makatulong sa search and rescue operations. Target daw na may padala mga ito bukas sa Abril 1 upang agad na makapagsimula sa kanilang misyon o yung tulong. Samantala na ipadala na rin daw sa Myanmar ang nasa 3 karagdagang miyembro ng ASEAN Emergency Response and Assessment Team o yung ERAT na hinirit naman ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance para sa nasabing pagtugon. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At ngayon alamin na natin kung magiging okay ang ating weather for today. Narito na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report.
Sa mga mag-holiday bukas, ha? Holiday, ano ba ang regular holiday tayo bukas, di ba? Double pay. Tanong natin, alam mo hindi ko masyadong maano yan, yung regular holiday, Special. tapos ilang special holiday, ilang percent ang sweldo, ikaw ba bibigyan pa rin ng tamang sweldo kapag ikaw ay naka-leave. Alam mo, sa Timing. sobrang magandang pag-uusapan, inimbitahan ko yung Department of Labor and Employment. Apakatalino mo talaga, boss. Sige, bibigyan kita ng magandang reaksyon. Ayan. Ayos. Doble ha. Mamaya, makakausap natin ng Department of Labor and Employment. Baka kayo, nag-aalala. Bukas ba? Paano ba? Regular holiday. Pag-uusapan Ayan. natin. Malakas kayo sa akin Of course. Malakas kayo sa akin Oo, sa trabaho Talagang nag-imbita kami ng mga taga-Department of Labor and Employment. Gulat kayo, no? Ikaw ba angkor ng work-related? Hindi sige, weather tayo. Weather. Sige. Ay, ang nakaka-apekto po ngayon sa buong bansa ay ang easterlies o yung mainit na hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko. Pero mag-update muna tayo dun sa LPA na binabantayan po na Pag-asa. Huli itong namataan kanina sa layong 80 kilometro, 80 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan. Ang nasabing LPA, unlikely, malabo na po ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo, lalo't higit nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero wag po kayong magpakampante, lalo na sa mga kababayan natin sa Palawan, dahil kayo po ang makakaranas ng hagupit pa rin itong LPA. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang inaasahan, at posible pa rin po ang flash floods o landslides dulot po ng nasabing LPA sa labas ng PAR. Uulanin pa rin po kaya wag kayo magpakampante masyado, ha. Samantala, sa Eastern Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Dinagat Islands at Surigao del Norte, halos magkahalintulad na weather conditions, pero dulot naman po yan ng easterlies. Habang sa Batanes, Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, cloudy with isolated light to moderate rain showers o thunderstorms, dulot po ng nasabing weather system kanina na easterlies. Nawala lang ako, nagdeklara bigla ang Pag-asa ng hot and dry season last week. So, tuloy-tuloy na po natin mararanasan ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon dahil nga po naideklara na ang hot and dry season dito sa ating bansa. Ngayon naman, dako natin ang tropical cyclone na threat potential forecast, kung saan inaasahan natin hanggang sa 3 ng buwan ng Abril may inasa pa rin tayong tropical cyclone-like vortex, pero mababa ang chance na maging LPA ito. Pero after that, good and fair weather na tayo. Walang inasang LPA o TCLV o bagyo sa ating bansa hanggang sa 12 na po yan at 13 ata ng buwan ng Abril 2025. Pero kahapon medyo makulimlim. Oo. Maganda yung panahon kahapon. Ang Medyo mahangin-hangin pa. Yun ang magandang panahon ngayon, hindi yung mainit Yung medyo makulimlim na mahangin pero hindi umuulan. Wala rin gaanong ambon. Pero mahangin pa rin, ha? Yung kapitbahay. Ayoko na. Sabi ko nga pala, wag ko na i-mention. Sorry po. Good morning. Hanggang ngayon, ha? Mahangin pa rin. Hanggang ngayon. Anong kategorya? Nararamdaman ng mas maraming tao. Hindi ako gaganon. Ganon, no? Ganon. 3-day weather forecast na po tayo. Baka saan pa mapunta pinag-usa. Kasing thumbs up na to Metro Manila, good and fair weather pa. Generally sunny weather ang inaasahan natin. Sa Kalakhang, Maynila, ang magiging agwat ng temperatura ay 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, may mga pag-ulang inaasahan sa Miyerkules, pero maulap at medyo kalmado ang panahon bukas, araw ng holiday. 25 hanggang 32 degrees. Sa Metro Davao naman, asahan ang mga pag-ulan sa Wednesday at Thursday, pero hot and sunny weather tayo bukas. 25 hanggang 34 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Ngayon naman po, dakuan na natin ang ating sumikat pala ang araw sa heat index pala sa heat index. Nalilito na ako sa aking presentation. Ayan, heat index nangunguna pa rin po. Dagupan, Pangasinan 44 degrees, Virac, Catanduanes 43 degrees at ang Legazpi City, Albay 42 degrees. Lahat po yan ay danger heat index levels. Mag-ingat po ang lahat, lalo na kung lalabas sa katanghalian. Kung kayang hindi muna para hindi madali, sa bahay na lang muna kayo. Sumikat po ang araw kanina alas 5:53 ng morning. Asaang lulubog po ito mamayang alas 6:08 ng gabi. At dahil hindi lang panahon na nag-iinit, pati mga kandidato sa lokal na pamahalaan, mayroon na lamang tayong ayun,
42 days to go bago iboto ang tama at itama ang boto. Ayan. So, para malaman ninyo yung mga double pay, aalis na ako. Yan ang muna aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Nasa linya na ba? Si Colonel? Nasa linya na? Police Colonel Philip Maragun, Provincial Director ng PNP Rizal Province. At pag-uusapan natin yung road rage na nangyari dyan sa may Marilake, Antipolo. Colonel, magandang araw po. Colonel, magandang araw po. Police Colonel Philip Maragun. Colonel, magandang araw. Hello? Nawala sa linya. Nawala eh. Pag-usapan ho natin itong nangyaring road rage, itong viral ngayon, sa mga panahon ngayon. Tawagan natin ulit. O sige, tayo munang mag-track record report. Track record muna tayo. Ano ang plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya? Inihatid ng Vendors Party List sa mga manininda dyan po sa may Pasay. Alamin natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Ito pa lang sa bungad ng Pasay City, sobrang dami ng mga pamilihan at talaga namang kumpleto na rito ang hinahanap ng mga mamimili. Pero katulad ng karamihan, may mga kinakaharap din ng mga problema ang mga vendor. Kaya ipapatanong ko sana kung pupunta rin ba dito ang Vendors Party List dito sa amin? Gusto kasi nilang makilala ang partido dahil masaya sila na may magtatanggol na sa kanila ngayon. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nagpapatuloy at mas lumalakas ang Suyod Palengke Initiative ng Vendors Party List dahil sa pagnanais nila na makarating sa lahat ng mga manininda sa bawat sulok ng bansa ang kanilang plataporma na maghahatid ng pagbabago hindi lamang sa buhay ng mga tindera at tindero kundi pati na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Kamakailan lang ay personal na bumisita ang first nominee ng partido na si Tita Malulipana at ang fourth nominee nito na si Deo Balbena o mas kilala bilang Diwata sa Maricaban, Pasay City. Bagamat hindi gaanong maganda ang panahon ng suyuri ng partido ang pamilihan, hindi nila alintana ang ambon at nagpatuloy sa pakikasalamuha sa mga vendor upang higit na makilala ang bawat isa sa mga ito at malaman ang kani-kanilang mga suliranin sa pagtitinda lalo na at papasok na ang panibagong season sa bansa na maaaring makaapekto sa kanilang mga pangkabuhayan. Bukod sa pagnanais na makatulong sa pag-angat na ekonomiya ng Pilipinas, gagawin ding prioridad ng partido na protektahan ang mga manininda mula sa mga gawain o aktibidad na makakaabuso at mananamantala sa kanilang hanap buhay at karapatan. At iyan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Isang pagtatama, hindi pala dyan nangyari. Hindi sa Marilake, sa Boso-Boso. Boso-Boso. Itama ang boso. Tama. Baka kayo kailangan po ninyo ng food supplement na natural at walang halong kemikal, ha? Abay, subukan po ninyo ang MX3 capsules. Siguradong safe yang inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven po ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya ano pang inaantay ninyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Tatandaan ninyo palagi, sa MX3, dito ako believe! Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras!
26 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Wala na ako. Ditay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Ronda. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, baka kayo nasa kalagitnaan na ng inyong mga trabaho. Lunes kasi ngayon, di ba? The start of the week, ha? It's Monday today, ha? Ha? Oh, yung mga pa-English na ngayon. Ano ba nangyayari ngayong araw na ito, ha? Ha? Today is Monday, ha? Today is Monday. At alam niyo ba, pagka Monday, baka sumakit ang ulo ninyo sa gitna ng mga trabaho ninyo at iniisip ninyo at inaasikaso ninyo. Kapag sumakit ang ulo ninyo, damay ho, minsan ang buong katawan Isa lang ho ang solusyon diyan, ha? Mag-Herbalaya Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman ninyo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality. Quality talagang Herbalaya. Huwag nang magtiis-tiis pa ng sakit, ha? Dahil hindi na huuso ngayon ang mga martir-martir sa Pilipinas. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Abangan po ninyo mamaya, makakausap po natin ulit si Colonel na dyan po sa may Antipolo Police yan, di ba? Antipolo Police, at makakausap po natin mamaya ho ng konti para meron daw silang tinatawag na, ang tawag doon, parang ceremony, awarding ceremony. Ay, yan po ay bibigyan nila ng pagkilala yung mga pulis na rumisponde doon. Alam nyo naman siguro yan, yun nangyaring viral sa Antipolo na sila'y nagbarilan. Napakalungkot naman yan. Mamaya makakausap natin. Pero may makakausap po tayo ngayon at hindi sa linya ng telepono, kundi live si Madam. Live po si Madam dito po sa loob ng DWIZ booth. Ito yung pagtatanungan natin kung 100% ang sweldo bukas. Okay, doon sa mga nagtatext sa akin. Eto, makinig na kayo, makinig ha. Napakaganda nga. Titignan nyo ha. Information and Publication Services ng DOLE. Kaya information Di ba no, Madam no? Si Ma'am Rosalinda P. Pineda. Pero mas maganda kayo kay Rosalinda, Madam. Good morning, Madam. Ay, magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay, sir. Kumusta po ang mga taga-DOLE? Lalong-lalo na si Secretary. Mabuti po. At kami po ay nalulugod sa pag-iimbita po sa amin ngayong araw na ito. Ayan. Siyempre, ang partner nyo po palagi ang DWIZ. Sa lahat ng mga impormasyon na gusto po ninyong iparating sa ating mga kababayan, tayo po'y live sa Metro Mega Manila. Live din po tayo sa lahat ng probinsya, sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. FM po yan. At siyempre, naririnig din tayo sa RPN stations sa buong Pilipinas. And of course, napapanood tayo sa Aliw Channel 23 nationwide at DWIZ News TV dito po sa Metro and Mega Manila. Siguro sabi ni Ma'am Rosalinda, haba ng intro mo. Ano ho ba ang magiging sitwasyon natin na bukas? Holiday tayo bukas. Madam, di ba? Yes. Paano po ba? 104% po ba yan? Paano ho yung mga naka-leave daw? Well, naglabas na po ng labor advisory regarding sa payment rules on holiday, especially tomorrow po yung Eid al-Fitr. Ang mga magtatrabaho po tomorrow ay makakakuha ng 200%. Yan. Yung mga papasok. Magtatrabaho Oo, po. yung mga papasok. Provided po pumasok sila the day preceding or yung pumasok po ngayon, no? So 200%. Or kung naka-leave man po sila, dapat po ay authorize po yung kanilang leave. So 200%. At yung sobra po sa 8 oras kung magtatrabaho sila tomorrow, meron pa pong karagdagang bayad po yun. Yun. So mga papasok bukas 200%. Yes, Double po. pay. Ibig Yes, sabihin, po. Madam, Yes, ano? Tapos yung mga hindi papasok at naka-leave, sila'y naka 100% pa rin. 100% pa po Yun. Malinaw. Kung authorized ang leave ninyo, ha? Today. Kailangan may pirma yan, ha? May pirma ng mga heads yan, ha? May pirma ng mga bossing yan. Authorized, sabi nga ni Ma'am Rosalinda, ha? Ilan ho mga workers ho ang pinagsisilbihan talaga ng DOLE sa buong Pilipinas? Ayon po sa datos ng PSA,
nitong January, Opo. ang labor force participation rate po natin ay nagtotal sa 50.65 million. Yung 50.65 million po na to, kasama na po yung employed at unemployed. No? So, kumpara po last year, mas mataas po tayo ng 2 point something percent. Kasi 63.9% po tayo ngayon January 2025. Compared nung 2024, we only have 61.1%. Pero pagdating po sa magnitude o sa dami ng tao, ang labor force participation rate o yung pong pagsisilbihan at pinagsisilbihan at pinagsisilbihan pa ng DOLE ay nasa 50.65, unlike last year 48.06 million. So malaki po talaga yung itinaas in terms of magnitude o sa dami ng tao. Merong ano, 'di ba, madam? Tumaas ang employment nitong Pasko, 'di ba? Yes po. Pero pagkatapos ng Pasko, okay naman tayo, madam. Opo, maganda, positibo pa rin naman po nung pagpasok ng January 2025. Kasi nasa 95.7 po yung employment rate natin. Uy. Kumpara noong January 2024, na 95.5% lang. So, mas mataas po tayo ng 0.2%. Pagdating naman po siya sa magnitude, maganda, ito po yung maganda, 48.49 million nitong January 2025. Pero last year po, we only have 45.9 million na employed. So, ibig sabihin, nadagdagan po ng 3 million yung may trabaho ng January 2025. Kasi nga po, tumaas din yung labor force participation rate. So, ibig sabihin, yung tawid from Christmas, hindi ganun kababa. Hindi So, ibig naman sabihin, po. kahit papano, yung mga kababayan natin, Opo. meron pa rin, kumbaga, siguro alam nila na matatapos yung Kapaskungan, looking forward sila, kung humanap na sila ng ibang pagkakakitaan, ibig sabihin. Apo. Kaya parati din po sinasabi ng ating kalihim, no, every time po na-interview siya, na yung Opo. seasonality. Yes. No? Kasi mas marami pong employers yung naghahanap ng mga extrang manggagawa para po dun sa kanilang sa pagpo-promote ng kanilang mga produkto, like for example sa food services po, marami tayong ano po. Lalong-lalo, alam naman po Pasko. natin, opo, yung Pasko, no? Tsaka New Year, marami pong mamimili dyan. So, kailangan po nila ng extra na Tama. magagawa para po pagsilbihan yung kanilang mga kliyente. So, gone are the days na yung mga pagkatapos ng Pasko, bumababa yung employment natin. Hindi Ibig naman sabihin, nagtuloy-tuloy ngayong taon na ito, mataas yung employment natin, yung rate positibo. natin. Positibo po yung outlook natin dyan. So, people are learning nowadays, Madam Rosalinda. Parang maganda yung tanggap ng mga kababayan natin na nagiging matured na rin sila at alam nila. May tanong ako, Ma'am Rosalinda, yung bang mga workers natin, ilan ang compose ng mga kabataan? Yung mga millennial worker? Sa kabataan po, wala po akong hawak na data. Pero malaki, no? Pero malaki po siya. Siguro po, roughly mga 50%. Ano? Wow, oo. Kaya po ang DOLE, pinopromote po natin yung ating mga youth employability programs. Tama, no? tama. Especially yung isa po sa ating programa, yung Special Program for Employment of Students. Kasi every time po na merong ganitong okasyon, like yung papasko po, ang ating po mga beneficiaries nagtatrabaho po na ano nitong Pasko, no? So pero we are just giving them 10 days lang din po, no? Dahil nga po bakasyon sila sa eskwelahan, no? Pwede po silang mag-avail ng Special Program for Employment of Students. Ayun. Parang ano, no? Parang kultura na ng DOLE. Pagdating ng May 1, may mga job fair Yes po. po. Tuloy-tuloy naman ang inyong mga job fair sa buong Pilipinas, Madam. Yes ano? po. Isa po, alinsunod po doon sa sinabi po ng direktiba po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung February po yata yun yung career con, no? Sinabi po ng Pangulo, nagdeklara po ang Pangulo na every month na pong gagawin yung job fair. Yun. So bukod po dun sa mga ano natin, sa mga yung mga national job fairs po natin, every month po nagko-conduct po ng job fair ang ating mga regional offices. At karami ang ibang job fairs po natin, kasama po natin yung ibang agencies, ano, like ang DSWD, pinopromote po natin yung ano, yung pag-graduate na po na 4Ps beneficiaries po ng DSWD. Opo. And then ito pong huli, yung pangkalusugan, kasama na po natin ng DOH. Pero ang parati talaga po natin kasama before, no? Yung pong Department of Agriculture para po doon sa kadiwa ng Pangulo. Because after po mag-job fair, meron pong mga murang bilihin, yung mga agricultural products, Grabe, no? Ang products ganda po na, no? ng ating mga farmers para po
madagdagan din yung kanilang kita. Minsan po meron din pong yung tulong sa pang-alalay sa ating mga disadvantaged workers po. Yun po yung tupad na tinatawag. Yung tupad, Opo. After po ng mga job fair, sila po yung naglilinis doon or sila po mismo nagtitinda. Ayan. Nakaprograma na pala, talagang no? ano po yan, opo. Connect, ano? Yes, concerted Hanggang sa- government, po yan, efforts. Oo. Tapos ngayon, ang inyong job fair ngayon ay monthly na. Yes po. Tapos tuloy dire-diretso, no? Hanggang dun sa kadiwa ng Pangulo may nagbebenta na ng magulay para sa Yes mga po. kababayan natin na mga magsasaka. Yes Kasi po. food traffic na din yun eh. Yes Food po. traffic na rin yan, madam, ano? Yes Since po. nandun na rin lang sila, might as well bentahan na natin sila ng murang halaga ng murang mga... halaga. Okay. Tsaka natutulungan din po natin ang ating mga farmers at fisher folk pagdating po sa kadiwa ng Oo. Hindi na sila problema na dadalhin sa Maynila, Apo. dadalhin sa mga syudad. Kasi since this is a traffic, ang food traffic nito ay ang taas-taas na, might as well, ano ba pwedeng doon? Pagsamantalahan ng pagkakataon. Di ba ganyan? parang one-stop shop po. One-stop Ayan. shop na. Isa pa doon sa, alam nyo, ako minsan na-assign na rin ako sa mga job fair ng Dole. One-stop shop, ando na yung mga NBI, barangay. Tuloy-tuloy pa rin yan, madam. Yes po. Oh. In fact, meron po ang mga schedules po ng job fair ay pinopost po natin sa ating mga social media accounts po ng Dole, no? Ito po ay nasa Facebook, nasa X, Twitter. Nandyan din po tayo sa TikTok, nandyan din po tayo sa YouTube. So lahat po ng social media talaga pong ipinopost po natin lahat ng mga information na kailangan po ng ating mga manggagawa. Very updated naman yung mga social media accounts. Apo. Pag po halimbawa March 28, kung titingnan nyo po yung March 28, umaga pa lang po, nandyan na po yan, or the day before, nandyan na po yung mga job fair schedules at kung ano-anong bayan o kung ano-anong munisipalidad, meron pong nakaschedule. Buong Pilipinas. Yes. Oo. Pag daily po kasi, minsan merong isang area lang, Pero since monthly naman po yan, hindi po minsan sabay-sabay na lahat ng regions natin ay nagko-conduct. So, nung 28 po, parang Caraga po yata at yung isang municipality po merong schedule. And the next day, meron naman po nakaschedule, pero nasa ibang rehiyon naman po. Okay. Pwede nyo ba sagutin to, madam? Yung Holy Week naman daw. Paano ang pay ng Holy Week? Yan. Ano ng barkada ko? Sa Holy Week po, just the same, no? Yung 200%. Parang ito Sa po mga ay... magtatrabaho? Sa mga magtatrabaho, parang Holy Thursday. Holy po ba tawag? Holy Thursday, Holy Friday. Monday, at yung Thursday, Good Friday, Monday, apa yan? Yan. Good Friday at yung Saturday po. So, Pare-parehas po. Same Parang po yung yan. holiday bukas. Opo. Okay. Kayo ho bilang director ng Information and Publication Services, paano naman po natin nagiging very effectively na ginagawa natin para makarating po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga proyekto ninyo, yung mga campaign ninyo, may mga bago po bang ginagawa ang Department of Labor and Employment ngayon? actually, nung umupo po ako nung last year, no? Apa. We started doing things na improving yung aming social media presence. Yan. Apart from the print na inilalabas po natin ng mga news releases at photo releases, nag-embark na rin po kami doon sa mga campaign doon sa ating mga social media accounts, no? So yun pong nagkaroon ng problema yung program na Tupad. Nagkaroon po kasi ng misinformation diyan. Ayan, pag-usapan din natin yan, madam. Misinformation, So, meron pong lumalabas na 800 pesos per day daw po ang sweldo. So, we debunked that misinformation, misleading information Tama. po. Nagbuo po kami ng isang programa, yung Dole Explains. Kinuha po namin na resource speaker yung undersecretary po ng mismong opisina na nagmamanage po, no, ng Tupad. So, siya po yung nag-explain ano ba ang Tupad, magkano ba talaga ang sweldo ng Tupad, at sino-sino yung dapat na Covered ng beneficiaryo. Tupad. At yung proseso Tama. sa pag po ng Tupad. So this is a 1-minute video po na vertical, no, which is intended po noong una ito para sa TikTok, but since kailangan din po ng ibang followers natin sa ibang social media accounts ng Dole, lahat po yun doon pinopost din po natin siya. Okay. So, problema din talaga ng ahensya ng Dole itong mga fake news, ibig sabihin.
Actually, every time po nagkakaroon ng pagsasama-sama yung mga government agencies, no, na pinangunahan ng PCO, pag iniimbitahan po kami, lahat po kami naglalabas din ng mga issues na ganito, na ito yung nagiging problema natin. So, pati po ang PCO, sinasabihan tayo na mag-campaign tayo, labanan natin yung fake news, labanan natin itong misleading information. So, that's the thing that's our response naman po, yung Dole Explains. And yung pong aming mga news releases, para din po dun sa mga medyo busy ng konti sa trabaho, we have parang develop yung video format ng news releases natin para hindi na po sila need magbasa, makikita na lang po nila yung mga pictures. Panonoorin na lang. More enticing po yung natin, yung ating mga content sa social media. Doon naman sa social media at saka yung meron mo kayong hotline, ano? Yes po. Oo. Doon muna sa social media, meron naman hong sumasagot every time na may magtatanong ng mga kababayan natin. Meron po actually they just need to provide po yung kanilang information kasi hindi naman po kami pwedeng dumirekta Tama. na nakasasagot doon kasi baka magkaroon po ng Opo. problema. Opo. But for purposes of our social media, we will be launching po yung aming Dole Hotline 1349 1349. Opo, na Facebook po para doon po makapag-ano din po sila doon, makapag-message or makapag-comment. Yung pong nagde-direct doon po naman sa mga questions sa aming Facebook account, direkta naman pong sinasagot yun through the message po. Yun. Yun ang importante, madam. May sumasagot talaga dahil pupuntahan talaga ng mga kababayan natin yan. Apo. Ito namang 1349, 24 hours po ba ito? O may talagang during office hours lang po? Go ahead. Actually, before po, last year, hanggang 24 hours po siya talaga. But when we did some analytics po tungkol doon sa mga tawag niya, since very minimal po yung Saturdays at Sundays, siguro po dahil ang ating mga manggagawa ay kasama na ang kanilang mga pamilya, Nakarelax. kaya tumawag, nagre-relax. So, kukunti lang po yun. So, para maging cost-efficient naman po on the part of the government, kasi magbabayad po tayo dyan ng overtime no, sa mga tao. Tama. So, para yung mga utilities din po natin na ginagamit. So, para cost-efficient, tinanggal na po natin yung Saturdays and Sundays. And before po na 24/7 siya, we revise yung schedule of operational operational hours niya, no? Hanggang 10 PM na lang po ng gabi. Kasi isa pa pong pag-aanalisa po natin, kukonti lang din po yung caller since maybe because yung DMW po ay na-create na. Tama, no? tama. So yung mga Pumupunta na overseas sa kanila. Filipino workers, sila na po yung nagke-cater, no? So very minimal na po actually. Yun. Dapat pala, madam, madalas kayong dumalaw dito sa DWIC para makombat natin itong mga bawal magmura eh. So, yung mga 6 to 10 na po fake news na ito. Opo. Di ba? Masakit sa ulo talaga itong mga fake news na ito. Okay. So, Madam Rosalinda, inyong huling mensahe para sa mga kababayan po natin nanonood, nakikinig, nakafollow sa social media, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Go ahead, Madam. Okay. Katulad po ng parating sinasabi po ng aming kalihim, alinsunod po sa direktiba rin ng ating Pangulo, sana po wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga maling impormasyon. Ang amin pong mga social media accounts ay bukas para po sa mga impormasyon na kailangan ninyo. Meron po kaming Dole Hotline 1349, para po sa mga katanungan na gusto nyong malaman yung kasagutan. Bukas po ang aming Dole Hotline 1349 pamula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. May mga programa po tayo para sa mga kabataan. Kung gusto rin po ninyong malaman ng mga kasagutan o tanong tungkol dito sa ating mga youth employability programs na SPES, GIP at Jumpstart, nandoon din po, masasagot din po kayo ng Dole Hotline 1349. Kung sakali po na naisipan ninyo na tumawag lampas na ng alas 10, maaari po kayo mag-send sa amin ng email at hotline 1349 at dole.gov.ph po. At wag niyo pong kalimutang subaybayan ang aming mga social media. Maraming impormasyon po kayo makukuha doon. Mga schedule po ng job fair, nandyan po. At yung mga impormasyon po tungkol sa mga programa at serbisyo po ng aming kagawaran. Huwag niyo kalilimutan, madam, yung pin lagi sinasabi ng mga please like, subscribe, and follow. Ayan. Follow, like, and share po. Department of Labor and Employment po. Maraming salamat po, Director for Information and Publication Services ng Department of Labor and Employment, Miss Rosalinda P. Pineda. Maraming salamat, madam. Salamat po. Pilipinas ang ating oras.
1 minuto pa bago mag alas 11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at Pet Summit Philippines 2025. Matagumpay na idinaos. Yan, nandyan kami. Yan, Friday, Saturday, Sunday. Report mula kay Kim Gomez. Muling isinagawa ang Pet Summit Philippines, isang taunang event na dinarayo ng mga pet lovers, negosyo at mga eksperto sa industriya ng pag-aalaga ng hayop. Sa loob ng 3 araw, tampok ang iba't ibang aktibidad na naglalayong mapalawak ang kaalaman at suporta sa responsableng pag-aalaga ng ating mga cute and furry babies. Ayon sa mga organizer, layunin ng Pet Summit na ipakita ang pinakabagong produkto at serbisyo sa pet industry, pati na rin ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa pangangalaga ng hayop, pag-adapt at pag-donate. Dumalo sa event ang mahigit 100 iba't ibang exhibitors, kabilang mga pet food brands, veterinary services at pet grooming businesses. Nakibahagi rin ang Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ 882, Aliw Channel 23 at Home Radio 97.9 upang ipalaganap ang kahalagahan ng pet care. Isa sa mga highlight ng event ay ang Pet Adoption Drive, kung saan maraming aso at pusa ang nakahanap ng bagong tahanan. Mayroon ding mga seminar at workshops tungkol sa tamang nutrisyon, pet training at animal welfare. Dahil sa tagumpay ng Pet Summit Philippines ngayong taon, nangako si Carla Cangleon, co-founder ng Pet Summit Philippines, na mas committed pa sila para sa taong 2026, kasama ang mga mainstay of future exhibitors at mga pet lover. Ang dadalo sa susunod na taon upang ipagpatuloy ang layunin ng event na gawing mas pet-friendly at mas responsableng komunidad ang Pilipinas. Sikreto pa namin yun. Medyo mahirap pa. But 2026 will be bigger and better, which means that we may have a really different platform. So it's going to be good. I think we are focused on a global scale. Marami tayong Filipino talents and businesses that can also go global, and their products are really for the world to see and try. Actually, the difference between 2025 and 2026, as early as now, which is today, day 2 of Pet Summit, the booths have committed already to 2026. And as well as there are many more that are coming in. So that, which means that we are preparing so many prizes, so many gifts, so many freebies, and so many contests for you to experience. And as well as for those na hindi makakadating or makakapunta sa Manila, don't worry kasi we will have online challenges, contests na rin para makasama din kayo sa amin. Tinig ni Carla Cangleon, co-founder ng Pet Summit Philippines. At yan ang special report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app dahil ₱1 lang maaari ka nang maglaro ng iba't ibang mga games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus plus meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May tsansa ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to 4,317 pesos bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo ng up to 312 million pesos. Kaya download na ng the Bingo Plus app now on App Store or watch a live streaming at bingoplus.com. Pagcore license po ang Bingo Plus. Kaya naman, safe and secured ang paglalaro mo anytime, anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik ba dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DG Plus, one of the 38 Philippine companies listed to the Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email keepitfun@pagcore.ph.
Ronda Pilipinas. Samantala, NU Lady Bulldogs pinataob ang FEU Lady Tamaraw sa UAAP Season 87. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinangunahan ni Alyssa Solomon ang National University Lady Bulldogs sa isang matinding laban kontra Far Eastern University Lady Tamaraws at nagtala ng 30 points upang makuha ang panalo sa score na 25-22, 24-26, 26-24, 25-18 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa Araneta Coliseum. Matapos ang masakit na pagkatalo sa University of the Philippines, bumawi ang NU upang palakasin ang kanilang liderato sa torneo na may 9-1 record habang bumaba sa 6-4 ang FEU. Nagdagdag si Bella Belen ng 18 points habang si Vanjie Alinsug ay may 13 points para sa Lady Bulldogs. Sa panig ng FEU, nanguna si Faida Bacanque na may 21 points. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sugar Mercado tuluyan ang inamin ang naging relasyon nila ni Willie Revillame. Ala. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, 7 taong nagkaroon ng relasyon sina Sugar Mercado at Willie Revillame. Ito ang kinumpirma ng dating sex bomb dancer na Sugar matapos na ibulgar nito ang kanilang naging relasyon. Bagamat hindi na ito bago sa mga taga-showbiz, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ng TV host dancer ang kanilang naging relasyon na nabuo noong maging co-host siya ni Willie sa Real Time Big Time show nito noong 2011 hanggang 2012. Sa interview dito ni OG Diaz, pabiro munang sinagot ni Sugar ang tanong sa kanya kung totoo nga bang nagkaroon sila ng relasyon ni Willie, kung saan sinabi nito na, "Hindi ako sure, hindi naman siya umamin," sabay tawa nito. Nang muli itong tanungin ni OG kung sa palagay ba niya ay nagkaroon sila ng relasyon ni Willie, ay dito na umamin si Sugar. Ayon kay Sugar, nakakahiyang umamin lalo na't babae siya, pero hindi raw siya nagsisisi, naging sila. Sinabi pa ni Sugar na minahal niya ng gusto si Willie at naramdaman niya rin daw na minahal siya nito, lalo na ang kanyang 2 anak sa kanyang unang nakarelasyon. Bagamat wala na raw sila, hindi na maiaalis sa kanyang puso at sa puso ng kanyang mga anak si Willie, kaya't wala raw siyang masasabing masama tungkol dito dahil talagang minahal nito ang kanyang mga anak. Ngunit ayon kay Sugar, matagal na silang hiwalay ni Willie at matagal na rin silang hindi nag-uusap kung saan naka-move on na rin umano siya sa kanilang paghihiwalay. At iyan aking balitang showbiz para sa impinaw ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatabag quote of the day. Tandaan mo, walang ulan na hindi huhupa at ang araw kahit kailan ay hindi mo mapipigilan sa pagsikat. Ganyan din sa problema, lilipas din yan at makakamit mo ang ligaya. Okay. At yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At we're saying, happy birthday! Happy birthday muna kay Jufel Quiñones, DWIZ Tech. Diyan po sa may DWIZ News FM Cebu. Antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bye! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas.
Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.